sa loob ng korte. Another question about your impeachment. Kasi nag-release na statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures now and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents? Yan na yung nakalagay, no? Pinpublish ba namin ang petition namin? Nag-release ang House of No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any question? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So maraming pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs at kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang threatened itong Libre Sakay. Do you have a message to those people na we're very thankful for this program na na-extend pa siya? Yes. Well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin, ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina, ay nakikater kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you. Salamat. May bago pong statement, VP si General Torre, tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka ang mga DDS daw at ng mga Duterte ay anti-government. At isa pa, nananawagan siya ng pagkakaisa. And sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair
ano pa daw ba ang inire-request natin, bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte, nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw po na korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yung sinasabi, pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako, or may nagsasabi sa akin na kahit ano, tulad yan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. Tayo lang yan. Tayo lang yan. Sabi ni Marcos na yung tubig, baka ipunin. Para magamit pa natin sa taxi. Anong comment nyo doon? Yun ang isolve niya para... Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Iniinom na siya ng tubig baha. Opo. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Kasama ba sa option kay PRRD ang suggestion ni Atty. Harry Roque na kung domestic legal arrangement? Napag-usapan namin yan, at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Ma'am, At alam ni Attorney Harry Roque yan. Alam niya. Dahil ilang beses na yan napag-usapan. ma'am, na may nahinumduman nga tabang ni Pastor Kibuloy sa panahon sa eleksyon kay BBM. O importante ba ang ma'am, kanang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Kanina nahinumduman sa itong gitabang ni Pastor Kibuloy sa panahon sa eleksyon si BBM. Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, then dumaan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate